So good afternoon po sa ating lahat and happy Lord's Day po sa bawat isa sa atin. And sa ating patuloy na pagtalakay sa Belgic Confession of Faith, tayo po ay nasa Article 5 na. And ito po yung nilalaman ng Article 5 ng ating Belgic Confession. Sabi ho, we receive all these books and this only as holy and canonical for the regulation, foundation, and confirmation of our faith, believing without any doubts of all things contained in them, not so much because the Church received and approves them such as, but more especially because the Holy Spirit witnesses in our heart that they are from God, and also because they carry the evidence thereof in themselves, for the very blind are able to perceive that the thing foretold in them are being fulfilled. So ito yung nilalaman po ng ating pag-aaral sa Belgic Confession Article 5. Ano po? So the very question here is, why do we believe the Bible is the Word of God? So, ang tinatanong sa atin dito ay, bakit tayo naniniwala na ang Biblia ay ang salita ng Diyos? Anong autoridad? So, we're talking of authority. Bakit natin siya dapat panghawakan? Bakit natin ito dapat paniwalaan? Ano yung nagtutulak sa atin para paniwalaan ang Biblia? So, and kung ito man ay, ito talaga yung pinanghahawakan natin, the second question is, why only 66 books? So, bakit 66 na aklat lamang? Ano po? Actually, hindi naman lahat ay aklat. Meron nga mga sulat lamang, kagaya ng mga sulat ni Apostol Pablo. So, the question is, why only 66 books kung libo-libong mga libro o mga aklat at mga sulat ang naitala noong unang panahon? Bakit ito lang yung tinatawag nating canonical? O ito lang yung nakapasa sa standard of rules and faith? Noong nakaraang linggo ay tinalakay natin ang tungkol sa canonical at naintindihan natin na ang word na canon ay tinutulad sa isang measuring rod kung saan ito lang yung magiging standard o ito lang yung dapat nating tanggapin. So, gaya po ng pag-aaral natin noong nakaraang linggo na maraming nasulat subalit hindi sila nakinilala as part of the Bible kasi nga hindi sila nakapasa sa canon of the Scriptures. At alam natin na yung Apocrypha ay hindi tinanggap. No po? Hindi sila naging bahagi ng banal na kasulatan sapagkat hindi nila nabot yung standard na kailangan upang sila maging bahagi ng canon of the maging bahagi ng Scriptures. So the Belgic Confession, Article 5, addresses this foundational question. So we receive the Scriptures not because the Church approves them, but because of the witnesses of the Holy Spirit and the self-authentication of the Scripture. So titingnan po natin yung dalawang ito, kung bakit natin tinanggap yung 66 books na to. Because ang una, titingnan natin because it was witnessed by the Holy Spirit. And the second is the self-authentication of the Scripture. So, titingnan mo. The authority of the Scripture comes from God, not from the Church. So, magkaiba po na ho. Kasi nung ginagawa po itong Scriptures, meron pong pagkatalo between the Roman Catholics and the Protestant. So the Roman Catholics believe that the authority of the Scripture galing sa Diyos, at the same time, meron tinatawag na dual sources. So pag sinabi po natin dual sources, merong galing sa Diyos at merong galing sa tao.
So, yung tinatawag na dual sources theology. So, ibig sabihin, pwedeng yung theology manggaling sa Diyos na inaaprubahan lamang ng tao. So, yun po yun. Pero sa Reformed churches, meron lang tinatawag na sola scriptura. Kaya po tayo tinatawag na sola scriptura dahil ang only source of authority ng ating theology is the Holy Scripture. Authored by, syempre, ng ating Panginoon. So, yun yung ating We received all these books and this only as holy and canonical for the regulation, foundation, and confirmation of our faith. In Ephesians chapter 2, verse 20, siguro po basahin po natin. Bigandaan po natin ang Ephesians chapter 2, verse 20. Ayaw. Yan. Ephesians chapter 2, verse 20, ganito po yung sinasabi. So sabi po ay ganito, tulad ng isang gusali kay tinayo sa isang pundasyong inilagay ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo. So yun ho yung kahit ano Teka, wala na yung aking so yan po, no? Sabi doon, the church is built on the foundation of the apostles and prophets, not the other way around. So, sinasabi rito na yung church ngayon, kaya tawag natin, kung mababasahin po natin yung ating sa Nicene Creed, yung binabasa palagi natin na sa tuwing tayo mag-worship yun. The Holy and Apostolic, sinama yung Apostolic. Kasi nga, ito ay built in the foundation of the apostles and the prophets, yung church natin. So, yung ibig sabihin, yung mga ginamit nating, ang church ay nasa ilalim ng, ibig sabihin, yung scriptures ay isinulat ng mga prophets at same time ng mga apostles. And yun yung pinananaligan natin. Yun yung ginagamit nating as a foundation and the confirmation of our faith. So doon tayo kumukuha. The church does not determine Scripture, but Scripture determines the church. That is the real, yun po yung katotohanan. No? Ang church hindi niya dinetermine yung Scripture. Sa halip, ang Scripture, yun ang sumusukat sa church. Kaya, kung titingnan po natin si Paul, every time na siya ay nag-speak sa mga churches na kanyang hinahawakan, lagi niyang ini-align, o ibig sabihin, guided siya lagi ng mga scriptures. Pag itinatama niya yung doktrina ng isang church, sa Corinthians man yan, sa Galatians, sa Ephesians, every time, laging scripture, and he cited always ng mga verses galing sa Old Testament books, and same time sa mga sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Guided sila palagi ng mga salita ng Panginoon. Hindi siya nagsasalita ng kung ano-ano, hindi siya gumagawa ng mga hindi siya nag-iimbento ng mga theology na kanya lamang, which is ang pinaka-authority ng kanya pagsasalita ay galing sa Scripture. So, the Roman Catholic view assert that the Church Council determined the canon, but the Reformed views holds that the books were canonical the moment they were written. So, yun po, maganda rin nating bigyan pansin, no? Sabi ho rito na yung Roman Catholic asserts that the church councils determine the view. So, ibig sabihin po, sa kanila, yung mga, parang sa kanila, sila yung nag-determine, so, sila yung naging pamantayan, yung council.
Pero para sa mga reform, nung nasulat ang mga aklat o ang mga sulat ni Apostol Pablo, ito ay standard na. Ibig sabihin, kung si Apostol Pablo talaga sumulat, yun ay standard na. Pero sa mga Catholics or sa Roman Catholics, sa kanila, sinusukat pa nila. Kaya po, yung kanila, kagaya ng nasama po yung mga Book of Apocrypha, which is hindi naman isinama ng mga Reform or mga Protestant sa canon of the Scripture. So, our faith is based on the Word of God, not on human tradition or institutions. So, kaya napakahalaga na palaging, kaya sa atin napakahalaga po talaga ng salitang sola scriptura sa mga reform. Bakit po? Kasi nga ang nagdedetermine sa ating faith, rules sa ating worship, ang nagdedetermine palagi ay ang scripture, hindi ang tao. Madalas kasi kapag po ang nagdedetermine na ay ang tao, and it happens today, sa kasalukuyan, maraming ganyan na ang nagdedetermine na kung anong dapat tanggapin at hindi ay ang tao na. No? And napapansin natin, dahil tao yung nagdedesisyon, nagdumadating talaga sa punto na ang church ay nagiging, masyado ng extreme, nagiging masyado ng talagang nadadala na sila sa mali. And napakahalaga yung sa atin, para sa atin naman mga reform, napakahalaga ng salitang reform. Bakit po? Kasi ang ibig sabihin palagi ng reform ay ibalik natin doon talaga sa kung ano sinasabi ng Scripture. Because Scripture is the authority ng church para sa atin. So, the Holy Spirit confers the authority of Scripture in our hearts. No? So, sinasabi rito na yung Banal na Espiritu ang siyang patuloy na, ano bang pag sinabi natin confirm sa Tagalog, ay nagpapatunay. No? Siya talaga nagpapatunay. Na siya palaging nagbibigay sa atin ng katibayan. No? So, believing without any doubt all things contained in them, not so much because the church receives and approves them as such, but more especially because the Holy Spirit witnesses in our heart that they are from God. Bagamat sabi, tinanggap daw ng iglesia, inaprobahan ng iglesia, pero ang totoo, ang pinakamahalaga rito, ay yung Banal na Espiritu na siyang patuloy na nagpapatotoo sa ating puso na ang lahat na nasa sa banal na kasulatan ay mula sa Diyos. So, alam niyo, sa totoo lang, sa panahon natin ngayon, kaya hindi na tayo tumatanggap ng mga new prophecy. Naalala niyo po ba, natin, ang dami mga prophecy, and tayo ay nabiktima rin yan ng mga panahon yon. At marami nagsasabi na may mga bago pang prophecy. And kaya until na, may mga tinatawag silang prophet, may mga tinatawag silang apostles. And hanggang ngayon, tinatanggap nila yung mga sinasabi nila. Meron po ako natatandaan na isang parang propetang ipinakilala. No? And sabi niya, ito kasi yung sinasabi ni Prophet Abduba, gano'n, no? And nung may mga Yolanda nangyari, sabi nila, yun yung sinasabi niya dati. No? So, it happens na talaga naman ang Pilipinas ay, kahit saan mo tingnan ay talagang tamain ng malalakas na bagyo. Taon-taon yan. No? At nung sinabi kasi niya na may darating na malakas na bagyo, may dumating talaga si Yolanda. And pag sinasabi ng mga propeta na may darating na malakas na lindol, expect na natin yun na talagang may darating na malakas na lindol. Hindi naman, yun na may natural causes. Talagang nangyayari. No? Hindi naiiwasan. This is, ang sinasabi rito, ano ba yung totoo? No? Ano ba talaga yung totoo? In terms of our salvation, in terms of our God, our church, ano ba yung totoo? Ano ba talaga magsasabi sa atin ng totoo?
And we all know that Scripture testifies to us, no? And the Holy Spirit siya yung witnesses in our heart that they are from God. In 1 Thessalonians chapter 2, verse 13, sabi po, you accepted it not as the word of men, but as what really is the word of God. Yung sinabi po ni Paul sa mga taga-Thessalonians, na tinanggap ninyo ay salita ng Diyos, hindi mula sa tao. So yun po yung sinabi ni Paul. Sa 1 Corinthians chapter 2, verse 14, the natural man cannot understand spiritual things apart from the Spirit. So sinasabi dito ni Paul na ang salita ng Diyos ay hindi mo maiintindihan kung wala ang tulong ng banal na Espiritu. At yun na may malaking katotohanan ho para sa atin. Na kaya lang natin naiintindihan ang Word of God o ang salita ng Diyos ay dahil sa tulong at gabay ng banal na Espiritu. The Holy Spirit who inspired the Scripture testifies their truth in the hearts of believers. So, makailang ulit na patuloy na sinasabi sa banal na kasulatan o even si Paul sa kanyang mga sulat na ang banal na Espiritu ang patuloy na nag-i-inspire, nagpapaliwanag, nagbibigay sa atin ng kaliwanagan. No? Kaya sa atin, kaya nga sabi ng kahit na yung mga aba, no? Na sinasabi nilang mga walang pinag-aralan, mga hindi matataas sa tao, pero naiintindihan nila ang banal na kasulatan. No? Ito ay sa kadahilan ng ang banal na Espiritu mismo ang nagpapaliwanag sa kanila sa mga salitang kanilang naririnig. Ang katotohanan nito. Pero hindi tayong kagaya ng as the Spirit leads. No po? Iba po yun. Kasi may mga naniniwala sa tinatawag na Spirit leads. At may nakilala po nga po tayo na yung hindi na talaga siya nag-aaral ng Word of God as a pastor. Kasi ang sabi niya, iniintay na lang natin yung pagbaba ng banal na Espiritu tuwing araw ng linggo. Na yun ay sariwa, yun ang fresh na salita ng Diyos na dumarating. So, syempre, dahil ako naman ay batang pastor noon, naniniwala na rin ako. Pero sa katotohanan, ang salita ng Diyos ay, kaya nga natin, sufficient na, nandiyan na, no, na dapat na siyang pag-aralan, at ito'y makapagpapaliwanag na sa atin. Ang banal na Espiritu na lang ang nagtuturo sa atin kung ito ba'y dapat nating paniwalaan o hindi. No? So, yun yung itinuturo. At dinagabayan tayo ng Espiritu Santo sa mga katotohanan na itinuro ng banal na kasulatan at mismo ng ating Panginoong Jesucristo. We must rely on the Spirit to illuminate God's Word in our heart and lead us to a deeper understanding. And that is the truth. Ano po? Ngayon, palagay ko naman sa atin, sa mga nakaririnig sa mga sermon ni Pastor Olan, sa mga Sunday school ni Pastor na po, and even ng mga ating mga elders, kung tutuusin, alam nyo ho, ang naririnig nyo ay mga hard sayings na. Hard sayings na po yung naririnig nyo. Mga bagay na mahirap intindihin at mahirap tanggapin. Sa isang ordinaryong Kristiyano, kapag narinig yan sa mga pinakikinggan nyo ngayon, at kahit sa isang pastor pa, kapag hindi niya ho naiintindihan yung bagay na naririnig ninyo, magtatalo ho yan sa kalooban niya at sa kalooban ninyo. The first day, kasi kahit kami noong panahon na nandun kami sa seminary, when the first day, we hear the word election. Ang alam ko sa election talagang halalan lang. Ay, yun naman totoo. And talagang naguguluhan ako until na dumating na rin sa punto na nagko-conflict na rin ako sa sarili ko. Na hindi ko alam kung paano nga ako totoong election, paano kung hindi ako nililik ng Diyos. Hard saying yan. Parang nagkakamingin sa dormitoryo. Pag nagpinag-uusapan namin, nagkakagulo kami. Mga magpapastor kami. Ando si Pastor Paulo, ando si Pastor
si Pastor Anber, ando si Pastor Edmar. Pinagtatalo na namin yung bagay na paano kung di tayo na-elect? So yung gano'n, hard saying nga kasi, napakahirap intindihin. Pero as long as pinag-aaralan mo at unti-unti na intindihan mo, pinauunawa sa atin ng banal na Espiritu yung katotohanan niyan, natatanggap natin ng buong puso at ng may pasasalamat sa Diyos. And that is a spiritual thing na habang tumatagal, lumalalim sa atin at talagang pinagpapasalamat natin sa Panginoon, naiintindihan natin. The self-authentication of the Scripture, they carry the evidence thereof in themselves, for the very blind are able to perceive the things foretold in them are being fulfilled. So may nabanggit yung saltang blind. Ano? Bakit meron ditong kasamang blind? So, Isaiah chapter 46 verse 9 and 10 declares the end from the beginning. And Luke chapter 24 verse 27, Jesus showed that all scriptures points to Him. So, sinasabi rito, ng yung, teka lang po. So, this mysterious interplay between the Word and the Spirit is seen as the second reason we received the 66 books of the Old and New Testament as canonical. It is in the Word that the Spirit witnesses to us, and by the Spirit that we receive the Scripture, what they are, inspired and authoritative. While the French Confession mentions only the testimony and inward illumination of the Spirit as the way we know which books are canonical, here the Belgic elaborates and adds second reason, the self-authentication of the Scripture. They contain the evidence thereof itself, for even the blind are able to perceive that things foretold in them are being fulfilled. So ano po bang ibig sabihin noon? Bakit ba sinasabi yon? So as Reformed Christian, we are so confident of the Scripture's own sweetness. Ang tawag po din, autopistos. That we can say, even the blind are able to perceive that things foretold in them are being fulfilled. The Scripture's self-attestation in the form of fulfilled prophecy is so clear that it is as if the blind themselves could perceive with their senses. So, yun po yung sinasabi. Pag sinabi nating bulag, ano po ba yung sinasabi pag bulag? Wala silang nakikita. Ang bulag ay walang kakayanang makakita. Ang kaya niya lang ay lumakad. And kaya niyang mawak, pero makaramdam. Pero yun na lang. Siguro, yun na lang yung kaya niyang magsalita. Pero pag pipi, yun ay bingi din. Yun yung sakit ng pipi. Kasi pag pipi yung isang tao, siya ay bingi din. Yun ang alam ko. And ang sinasabi dito, so why can even the blind perceive? And where can they perceive? Examples abound of the harmonious unity of Scriptures in terms of promise and fulfillment, such as the Lord God telling Abraham that his descendants would be slaves for 400 years, or the great prophecy of Christ's virgin birth given 700 years before he was even born. So sinasabi ho rito ni Daniel Hyde, na yung ng Belgic Confession, na yung salta ng Diyos, kaya siya may authority. Kasi nga, lahat ito ay nangyari na. Lahat na sinasabi ng Diyos ay mangyari at nangyari na. Nung sinabi yung pangyayari kay Jesus Christ in the Old Testament, sinabi na po noon, nung sinabi kay Moses na may darating na
propetang kagaya niya, na sinabi kay Eve na merong yung ahas ay dudurugin ng anak ng babae, no, si Jesus Christ, darating talaga si Jesus Christ. And even the prophets, ang dami nilang hula tungkol kay Jesus Christ, yung pagdurusa ni Jesus Christ, yung pagdating ni Jesus Christ, lalo na sa books of Isaiah, no, talagang they are 100 years bago naganap. Pero yun ang sinasabi na pwede nating pagkatiwalaan. Kasi nga kahit daang taon nang lumipas, ito ay may katiyakang magaganap. So, hindi sinasalungat ng salita ng Diyos, hindi sinasalungat ng Diyos ang kanyang mga salita. Kaya ito sinasabing makapangyarihan at talagang masasabi natin na may katotohanan. The prophet Isaiah even recorded the Lord's word concerning Cyrus the Persian, calling him by name 100 of years before his birth. The Old Testament speaks in details about the suffering of the Lord in Isaiah 52 verse 13 to 53:12. Intricate details of his death in Psalm chapter 22, his resurrection in Psalm chapter 16, and of pouring of the Spirit in Joel chapter 2. So, dito lahat ng sinasabi niya may katotohanan, lahat ng sinasabi ng Bible, kaya talaga ito masasabi natin na yung Bible is self-authenticated. Ibig sabihin, siya mismo nagpapatunay sa kanyang sarili. Ang katotohanan niya ay totoong nasa kanya. Ano po? We can be confident that God has spoken and He continues to speak. No? This ongoing speech has been written for us and our children for 1,000 generations, despite the claims of many who say, "Hear the word of the Lord, God told me," or "I hear the voice say." It is only in the scripture that we can hear the voice of God. "This is my son, my chosen one, listen to him." So, sa pag-aaral natin, tinatalakay dito yung authority of scripture. Nasaan ba nanggaling yung authority ng scripture? And dito nakita natin na ang authority ng scripture ay nanggaling sa Diyos mismo at hindi sa tao. And kaya napakahalaga po na sa buhay natin bilang mga mananampalataya ay patuloy natin pinangahawakan ng katotohanan nito at isinapa sa pamuhay. Sapagkat kung ang salita ng Diyos ay totoo, lahat ng kanyang sinabi dito sa may kapakinabangan sa buhay espiritual ng bawat isa sa atin. If the Bible is God's Word, so it must shape our, number one, worship. I-worship as Scripture's commands. So kaya nga tayo, ang ginagamit natin ay RPW. Pag sinabing RPW? Regulative Principle of Worship. Ang worship natin, Biblika, doon natin kinukuha sa paraan ng Bible. Hindi tayo kumukuha ng human invention. Pag sinabi po natin sa human invention, ito, dagdag natin, para maganda gawin to sa worship, gawin natin. Nakita ko doon sa church na ganun. Gawin natin. Nakita ko po doon sa kabila, parang gandang gawin. Sa oras ng worship, gawin natin. So, later on, mukha ng club yung church. That's why, napakahalaga lagi ang ating worship ay naka-align sa kung paano gusto ng Diyos natin ito gawin. And we must use this in our evangelism. We preach Christ as the only way. So, dapat ang evangelism natin, nasa shape lang din siya ng scripture. Kung paano itinuro ng Bible, tayo dapat mag-preach at mag-share. Then, doon dapat tayo, yun dapat ang ating gawin. In our daily life, we must submit ourselves in its teachings. No? To its teachings. So, ibig sabihin, ang Bible, ang authority nito talaga sa buhay natin. So, ito yung nagbibigay sa atin ng do's and don'ts natin. No?
So, sa ating buhay, napakahalaga ng Biblia as authority of our faith and practices. So, a call to trust and obey. We receive the Bible by faith, not by fiat. Ibig sabihin, tinatanggap natin ang kasulatan sa pamamagitan ng Diyos at sa ating panampalataya at hindi sa pamamagitan ng tao. Ito yung itinuturo sa atin ng Biblia. The Holy Spirit assures us of its truth. It carries divine evidence within itself. So, yun po yung dapat nating tandaan palagi na natututo tayo, hindi isa sa ganun. Ibig sabihin, alam po natin, our salvation is by grace through faith alone, in Christ alone. Hindi tayo nagdadagdag dito. No? Kung paano man gumaganda ang buhay natin, ibig sabihin, ito'y sa biyaya at sa tulong at gabay ng ating Panginoon at ang kanyang banal na Espiritu. Nabubuhay tayo sa panampalataya, pero hindi sa ating mga gawa. Trust in the sufficiency of Scripture, study diligently and apply it faithfully. So, napakahalaga nitong paalaala sa atin na pananaligan natin ng buong katapatan, ng buong kasiyahan, pasasalamat, ang banal na kasulatan sapagkat ang katotohanan nito ay mula talaga sa Diyos. Itipag-aralan natin ang buong pagtsatsaga at pagsusumikap. Bagamat alam ko po, sa ating lahat, ang pag-aaral ng Biblia ay napakabigat minsan. No? Kasi bukod sa mahirap minsan intindihin, ay napakalalim. Pero ang kapalit naman ito ay tunay na pananampalataya at pagtitiwala sa ating Panginoon. At the same time, apply it faithfully. Ibig sabihin, tayo sa ating buhay, habang lumalakad tayo sa ating pananampalataya, buong pagtitiwala nating sundin ang salita ng Diyos. Sapagkat wala namang ituturong masama sa atin ng Diyos. Sa halip, ito yung magbibigay sa atin ng buhay, hindi lamang buhay na angkop sa buhay na ito, kundi maging sa kabilang buhay ay tatanggapin natin yung putong na bigay ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, the authority of the Scripture, mapapanaligan natin na ang salita ng Diyos ay mula talaga sa Kanya at sa Kanya lamang. Tayo po'y manalangin. Aming Panginoon, marami pong salamat sa salita mo na ibinigay sa amin. We are thankful dahil kayo po, Panginoon, ang author nito. Hindi ang mga propeta, hindi lamang ang mga apostol ang sumulat. Alam po namin na kayo, Panginoon, ang only source of truth na nandito sa Scripture. And you are the only authority na meron kami. Salamat po sapagkat through the power and guidance of the Holy Spirit, nakakalakad kami sa mga salita mo, Panginoon. Alam po namin na sa ganang amin ay wala kaming kakayanan at hindi namin kayang gawin. Pero ikaw lamang, Panginoon, na siyang pinagmumulan ng aming karunungan, ng aming kaalaman at kabatiran sa iyong kalooban, ang siya nagdadala sa amin sa tunay na kapahingahan ng aming kaluluwa, Panginoon. Marami pong salamat sa mga salitang patuloy na napapakinggan namin sa bawat linggo. Maghari kayong patuloy sa aming mga puso. Magharian niyo kami, aming Diyos. Maraming salamat. Ito dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.